Yan. So ngayon po ba, ano po ba ang pinakabago natin in terms of World Risk Index na sa pag-aaral? Ano po ba ang bago? Siyempre dun sa World Index, no, na kakalungkot na makita, no, na nandun ulit tayo sa top spot, no, dun sa World Risk Index, no. Kung titingnan natin, itong World Risk Index, no, medyo bumaba na tayo dati. Dyan, di ba? Pero siyempre hindi natin maiiwasan, no, ang daming mga bago din. But pinag-usapan natin ang climate change, hindi na ito sa hinaharap. Ito ay mga nararamdaman na natin, di ba? Kaya kumbaga yung mga paghahanda natin, kailangan talagang humabol. 'Di ba? Kasi kailangan palakasin natin, no? Kasi dun sa World Risk Index ang pinag-uusapan doon susceptibility, no? Meaning ano yung mga kahinaan natin, no? Na kapag dumating yung mga or maranasan natin yung mga hazards na 'yon, no? O mga bantang panganib na 'yon, eh hindi ganoon kataas ang magiging masamang epekto sa atin, no? So kailangan natin maghabol doon. Pangalawa, yung dun sa ating coping capacity. Yung coping capacity naman kung paano tayo agarang responde doon eh. 'Di ba? Kaya nabanggit mo nga, no, kailangan palakasin natin yung ating mga paghahanda, pagresponde, 'di ba? Plus yung pangatlo doon na isang tinitingnan sa World Risk Index ay ito naman yung adaptive capacity. 'Di ba? Yung mga long-term na mga paghahanda natin, no, na mga long-term change, mga plano, 'di ba? Yun yung dapat kumbaga maka-adapt na tayo doon, tumaas ang capacity natin doon, no, para at least ma-counter natin yung exposure natin sa mga bantang panganib na ito, ano. Kaya doon talaga yung natin, yung dapat gawin natin. Maghabol tayo doon para hindi tayo naiiwan ng mga pagbabago nung klima, 'di ba? Nung mga hazards na mas lumalakas, 'di ba? Kaya yun yung kailangan natin gawin doon para bumaba yung rating natin or yung antas natin, level natin doon sa World Risk Index. Siyempre, considering na ang Pilipinas nasa Pacific Ring of Fire, talagang hindi na natin maiwasan talaga yung mga disaster. Pero sir, yung pong bansang Japan, although ano rin naman sila nandoon, ano po yung nakikita nating factor bakit sila bagamat nandoon, or ano ba yung nakikita nating dapat pa nating improve na magawa na mas bumaba tayo doon sa list ng World Risk Index? No. Kung titingnan natin doon sa listahan na yun, Japan nasa mababa siya. Yes. Pero pag tiningnan mo yung exposure, mas mataas actually yung kanyang exposure, no. Tama ka, wala tayong magagawa doon eh. Nandito tayo sa lugar natin unless umalis tayo lahat dito sa lugar natin na hindi naman mangyayari, no. Kaya pero sa Japan, no, ang nakita natin doon, ang baba nung kanilang susceptibility, meaning yung kahinaan nila, 'di ba? Yung weakness nila, napakababa. Mataas yung kanilang coping capacity at saka adaptive capacity, meaning kayang-kaya nilang rumisponde agad. Ito yung kapasidad nila. Ang daming mga long-term na kumbaga ang tagal na nilang ginagawa, nakasama na sa kanilang kultura. 'Di ba? Yung mga paghahanda na ito, in fact araw-araw na pamumuhay kasama na nila, no, kaya tumaas yung kanilang coping and adaptive capacity. Yun yung kailangan nating gayahin. Kasi maaaring sabihin ng iba, bakit natin ko-compare ibang bansa nandito tayo. Ang nakikita natin dun, Sir Juni, yung mga mismong mamamayan, talagang para silang kaka-level nila ng preparation ng government. So sa atin po ba nakikita natin na ito medyo talagang tayo sa mga kababayan natin medyo gaya nung isang napag-usapan natin na mababa ang konsiderasyon nila into disaster preparedness. Pugwa nasa bandang ilalim. Kung tatanungin mo sila, sa bandang ilalim yung paghahanda sa disaster. Tama. Kung babasehan ulit natin yung ginagawang mekanismo sa Japan, no? Meron silang tatlong sinasabi doon na unang-una, 'di ba, yung self-help. Self-help. Yun muna, tutulungan mo yung sarili mo, 'di ba? Pangalawa, yung mutual help. 'Di ba? Hingi ka ng tulong sa kapitbahay, sa komunidad, 'di ba? Doon pa rin sa lugar. Then pangatlo pa lang yung government help, kumbaga, 'di ba? Na kasi ganun level talaga siya, 'di ba? Unang araw wala talaga, kayo lang yun eh. Ginagawa na rin ito, kumbaga, itong mekanismo na to ay sinusunod or ginagawa na itong giya. Like kunyari dito sa Metro Manila Contingency Plan, and then pagdating sa Harmonized National Contingency Plan, meron na rin nakalagay doon na sa first 72 hours, di ba? Dapat nakaplano tayo na yo-yo kung tawagin, di ba? Yes. You're on your own, di ba? Nakaplano ka na sa loob ng 72 hours, maaring wala pang tumulong sa akin or hindi pa makakarating yung tulong sa akin. Yun yung dapat kong paghandaan.
'di ba? Tapos sa mga next naman yung mga agencies or mga government agencies naman ito, no, ay sila naman ang magpaplano doon, 'di ba, na kaya lang nung ay 3 araw, 'di ba? Bago So dumating. dapat bago matapos yung ano ba ang pinakamabilis na makakapunta na kami para makatulong na kami, 'di ba? Hanggang pagdating dun sa ano na ang gagawin ng gobyerno, ng buong gobyerno at saka nung pribadong sektor din, 'di ba, na may mga kakayahan na ahensya ay papaano naman ang maitutulong dun sa nangyayaring mga ganitong insidente o disasters. Yung mga paghahanda, Sir Juni, even sa public, sa private, sa government, nandyan na lahat naka-ready na actually. Nakikita naman natin eh. So, gano'n yung tinitignan kung gaano kahalaga yung mindset. Kasi parang, minsan kahit nandyan na, pag iba yung perspective mo, iba yung mindset mo, nababaliwala. Tama. Personal talaga dapat yung kumbaga paghahanda at saka yung ating nababanggit mo nga mindset, no. So nasa kumbaga pag-iisip talaga ito ng bawat tao, ng bawat individual, no. Na kaya nga sinasabi 'di ba sa atin ng Pangulo na araw-araw na pamumuhay kasama ito, 'di ba? Kasi nga dapat iniisip natin ito sa bawat araw-araw na pamumuhay natin, no. Syempre hindi natin masisi ang mga kababayan natin kung bakit ang inuuna syempre yung mga gut concerns kung tawagin, 'di ba? Gutom, 'di ba? Paano ko pakakainin ng pamilya ko, 'di ba? Tapos paano kami magsusurvive sa ganitong mga crisis, 'di ba? Pero syempre ang iisipin din natin walang saysay lahat 'yan. Kung buhay na ang pinag-uusapan. 'Di ba? Kung buhay ang pinag-uusapan. Kaya unang-una syempre dapat alam natin, no, ano ba ang exposure or yung kinakaharap natin ng mga bantang panganib doon mismo sa ating lugar. 'Di ba? Pangalawa, syempre, mayroong mga impormasyon, mayroong mga pagtatanungan tayo, at mayroong mga nangyari sa ibang lugar na pwede nating gawing giya sa ating paghahanda. Di ba? Na pwede natin gawin yun. Kasi ang nangyayari, isa sa nagiging challenge, kumbaga, sa pagka mga ganito ay yung wala naman tayong personal experience Di ba? Sa maraming mga bantang panganib. Di ba? So, paano mo, kaya kumbaga na-underestimate natin yung ating mga gagawing aksyon. Diba kasi inisip natin, hindi naman to nangyari sa amin. Mula nung pagkabata ko, hindi naman to nangyari, di ba? So, hindi ko kailangan maghanda at that level, di ba? Pero minsan, dahil sa pagbabago ng klima o yung mga nangyari ng mga nakaraang siglo, di ba? Na pwede palang mangyari ito. Kaya dapat talaga inaalam natin yun, di ba? And then pangatlo, syempre, yun nga, yung ano ang mga aksyon na kakailanganin. Di ba? Ano yung mga klaseng paghanda? Hindi sapat na alam lang natin Di ba? May gagawin din talaga tayong mga pagsasanay, mga kung anong resources yan na nakahanda, di ba? At the family level talaga. Tsaka yung binabanggit nyo, sir, na parang di pa namin nararanasan yan, wala namang ganyan dito, na nagiging effect tuloy or nagiging resulta dun sa nagiging reactive tuloy dahil dun sa ganung mentality. Tama. At saka, syempre, pagka ganong reactive, ang nangyayari minsan, or kadalasan, too late na. Kumbaga, huli na ang lahat. Nandyan na, di ba? Nahihirapan na tayo. Hindi na natin alam kung anong gagawin. Di ba? Hindi natin alam kung kanino tayo hingi ng tulong. Di ba? So, yung ganong mga pre-arrangement, kumbaga, ginagawa ang paghahanda habang malayo pa o habang wala pang nangyayari mga insidente. Yan. Kagaya, Sir Juni, nung last year, 2025, ang daming binahang lugar na hindi naman sila binabaha before. May nakita po ba kayong parang pagbabago din sa mindset ng mga kababayan natin in terms of mga ganyang disaster? Madalas nabanggit nga natin na nagiging opportunity ito para dun sa mindset at sa behavior ng ating mga kababayan. Saka tayo mismo, di ba, sa sarili natin Pag kami nangyari pa lang na sakuna, doon tayo napapaisip sa sarili din natin ano nga bang dapat kong gawin? Di ba? Na paano kung yun nga ang mangyari dito sa akin pala or dito sa lugar namin, di ba? Kaya doon tumataas yung level like na pag-usapan during the yung nangyari yung sa Cebu. And then sa Davao, Yes. And then meron din sa North, 'di ba? Yung paggalaw din ng mga swarm, earthquake, Manila Trench. Tumaas din talaga yung level ng mga preparedness,